And so, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong pag-usapan, ito ata mga kababayan yung mga hindi ginawa o hindi napagtuunan ng pansin ng dating DepEd Secretary na si Inday Sara Duterte. So, yan mga kababayan, nung July 5 po kasi, nung nagtungo si President Bongbong Marcos sa may Jolosulu at sa may Lanao del Norte, dahil namahagi po siya doon ng presidential assistance ng land titles and farm machineries. Na-interview po siya ng mga media. So, ito po, regarding po ito sa pag-appoint at saka dun sa mga gusto pong patutukan ni President Bongbong Marcos diyan po sa may DepEd or sa may educational sector. So, pakinggan po natin mga kababayan. Maybe a little bit because the last time I spoke to him, just after we announced that he was going to be the next Secretary of DepEd, nag-usap kami. And there are two elements that we paid attention to. Number one was the employability. If you remember, ginawa natin yung K-12 dahil hinahanap ang years of training sa ating mga nag-apply. At sinasabi dito sa Pilipinas kulang dahil 10 years lang, and another 12 years. Okay, so that was the reason we did it para employable yung mga graduate natin. Pero kung titignan natin, ang naging resulta, hindi tumaas, hindi gumanda ang employability nila. So we have to do something else. Kaya we were examining things like mini courses, yung mga 3 buwan, 6 buwan, 1 year, short courses, para sa mga specialty. But we have to coordinate with the private sector so that the private sector will have also be able to have a guaranteed supply of skilled workers that will be coming into their own industry. So yung ganung klaseng coordination ay importante. Kahit kung minsan meron tayong mga livelihood project, nagburuan nga ng livelihood, pero wala namang trabaho pa rin. So, tinitiyak namin na paglabas na may magandang pag-asa, magandang katrabaho, if not directly already to an industry employer. The second part that ayan, unahin natin, sabi ni President Bongbong Marcos, yung employability. Kaya po, dinagdagan ng 2 taon or naging K-12 po, no, ang elementary hanggang high school natin is para po ma-improve daw or maganda yung ng employability. Pero nga, hindi naging maganda, mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, i-recall ko yung mga, nung elementary ako, kumbaga tinuturuan kang magtahi, tinuturuan magluto, elementary po tinuturuan kang magtanim, 'di ba? Nung high school naman, dressmaking din, may computer, at kung ano-ano pa mga kababayan. Dito po kasi nahuhubog yung skilled yung skills po ng ating mga kabataan. Maaga pa lang namumulat na sila, parang katulad po sa Japan, sa Korea, na mga bansa na hindi masyadong mahaba talaga yung kumbaga pagtuturo, kasi more on tinuturuan sila kung paano yung parang ma-enhance yung skills nila. Kasi mga kababayan, sa nangyayari nga po nung dinagdagan ng K-12, parang hindi naman po siya nag-improve. Yun nga yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Maganda po yung 2 years na yan, yung idadagdag na yan, dagdagan pa nila yung para ma-enhance yung skills ng mga kabataan natin. Kumbaga ganun, 'di ba? Katulad nung noon yung sa amin, papipiliin ka kung gusto mong dressmaking, gusto mong computer, gusto mo ng parang something like about sa IT, something na mga ganyan, at iba-iba pa mga kababayan. Marami yan actually, meron pa nga cosmetology Yung mga ganong bagay sana na idadagdag po, no, or mas pahahabain para nga po mas mahubog yung skills ng ating mga kabataan. Ayan, ito po yung pangalawang element na tinutukoy ni President Bongbong Marcos. What are the results in the international objective test that we are getting, especially in the STEM subjects, because that's where we are falling behind, and that is the area that is most in demand right now because we're getting more and more technical. Kaya yun ang mga namin,
But I reminded Senator Angara that the key to any successful program in the DepEd are the teachers. So I said we have to take care of the teachers. We have to even of course financial to make sure that they can feed their families. Kasi we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them Totoo, as mga teachers. They kababayan. have families and they have to take care of their families. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. So we have to make sure that they are in a good place so that the teachers can concentrate on actual teaching. The other part... Ayan mga kababayan, post ko muna. Totoo naman mga kababayan na dapat iniisip din natin yung mga guro natin. Hindi yung magdadagdag ka lang ng programa kasi gusto mo. Tapos, ang mai-stress, ang problema, mga teacher. Katulad lamang po nung palpak na Catch Up Fridays. Paano ko nasabing palpak? Mga kababayan, may nagreklamo po kasi na magulang na pinagagastos daw sila ng teacher para sa mga reading materials ng kanilang mga anak. Una sa lahat mga kababayan, dapat po ang ireklamo dyan yung DepEd Yung nagdagdag ng programa na yan Kasi magdadagdag ka ng programa, dapat i-make sure mo na nakaprovide ka ng mga kinakailangan doon. Like reading materials, art materials. Hindi yung teacher pa yung problema, teacher pa yung gagastos para sa mga estudyante. Nakakalimutan po ata natin na yung mga teacher natin, yung mga guro natin, pangalawang ina natin, may mga pamilya po yan. Na kailangan din nilang mag-provide para sa pamilya nila. Yung sahod naman nila, hindi naman ganun kalaki. Tama lang naman sa kanila at sa pamilya nila yun. Tapos, i-stressin mo pa yung teacher na paggastusin para sa anak mo. Alam naman natin na hindi naman lahat ng magulang kaya din mag-provide para sa mga anak nila. Pero wag naman yung darating sa punto na teacher pa yung problema. Teacher pa yung magpo-provide. Ilan po ang estudyante ng teacher? Minsan, dalawa pang section hawak ng teacher. Teacher lahat sasalo ng mga gastusin na yun? Di ba dapat kung sino yung nagpatupad ng programa na yan, ng additional activities na yan, dapat sila yung nagpo-provide ng mga kinakailangan. Ako bilang ina, kung ano po yung kinakailangan para sa ng anak ko sa pag-aaral, ibibigay ko po yan. Hindi ko questionin kasi bakit? Anak ko rin naman makikinabang Naiintindihan natin yung mga magulang na hindi kayang i-provide lahat-lahat ng mga kailangan ng kanilang anak. Kaya nga sana po, yung DepEd or yung kung sino man po yung nagdadagdag ng mga activities ng program para sa mga estudyante, sana naman i-provide nyo yung dapat. 'Di ba? Kudos nga kay President Bongbong Marcos, kung matatandaan nyo po, last week po ata ito nung nagpirma siya na parang allowance po ata ito sa mga guro, teaching allowance, ganyan. Bali, this school year, makakatanggap po ng 5,000 ang teacher. Kada teacher po, 5,000 na teaching allowance, di ba? Para magagamit nila yan sa pagtuturo, yung mga kinakailangan nilang gastusin. Kahit nga yung ballpen, pentel pen, Manila paper, kartulina, or yung iba't iba pa pong kinakailangan. Siyempre, kagastos talaga ang teacher niyan. Buti sana kung sobrang laki yung kinikita nila. 'Di ba? Kaya nga buti na lamang po ay may ganito ng batas na magbibigay sa mga guro ng allowance po nila. Bali, ang sabi po dun sa pinirmahan ni President Bongbong Marcos, parang sa this school year, makakatanggap ang mga teacher ng 5,000. And then, sa mga susunod na school year po, 10,000 na po yung marireceive nila para sa teaching allowance nila. 'Di ba? Ganun dapat. Hindi yung teacher pa yung problema. Teacher pa yung mai-stress para sa mga additional activities na ibinibigay po nung nakaraang DepEd Secretary, 'di ba? O, tuloy ko po. Because ang bilis ang bilis ng development lalo na sa technology. Yes. Na within 1 year, obsolete na. Within 2 years, obsolete na. Kaya ang turuan natin ulit. So that's what we will do. We'll keep up that, part of it. And then we are beefing up also the feeding program. Kasi yung stamping problema. Feeding program. Sa mga eskwela natin, sa estudyante natin. So, DepEd has so many aspects to it.
the one thing I asked of him was to please teach our children Philippine history. Because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines. And that is so for the simple reason that is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito pinagdaanan ng aming lahi. Kaya kami nandito, kaya ganito kami, kaya kami namin dahil sa aming saysayan. And that's the one thing that I asked to read. That's in the curriculum. We will also simplify the curriculum so that we go back to make sure that everybody understands the basics. Because marami pang hindi na nasa grade 5 na, nasa grade 6 na, makita pang pasa. Totoo mga kababayan. Hindi na unawaan, hindi nakakasulat ng mabuti. So that's, at saka yung mga simple na mathematics na exam, hindi nila kayang gawin. So yun ang kailangan talaga basics. We have to go back to basics. So that's what we do. There's a great deal more, but I could talk about this for a long time. But that's about those are the highlights. Ayan, mga kababayan, narinig nyo po yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Teach history. Kasi daw, nag-check daw siya ng mga workbook, ng mga, diba? Napakaliit lang daw, ay napakakonti lang po yung nalalaman ng ating mga kabataan about sa history natin. About sa history ng Pilipinas. So, sana nga mga kababayan, maturo po ulit. Kasi nung panahon namin, na tinuturo talaga siya, yung history. Kung ano po yung nangyari sa Pilipinas. Ayan. Pero sana po mga kababayan, sana talaga na pag magtuturo naman kayo ng history, ituro nyo naman lahat. Hindi yung masama lang na ginawa ni dating Presidente Marcos Sr. yung ilalagay nyo dyan. Sana man lang yung mga naipatayo niya na hanggang ngayon po napapakinabangan natin. 'Di ba? Sana po maisama po dyan sa history. At isa pa po sa sinabi ni President Bongbong Marcos, papasimplihan yung curriculum. Mga kababayan, sabi rin niya, yung back to basic po, mga kababayan, ganoon naman talaga dapat Kumbaga, sa nagtatrabaho or sa empleyado, pag ikaw empleyado ka na matagal ka ng empleyado, may back to basic po talaga yan. Para nare-refresh yung memory mo kung ano po yung mga napag-aralan. 'Di ba? Para maibalik, kumbaga. Para yung mga nakakalimutan mo na, mare-recall sa'yo. Ayan. So, yan mga kababayan, syempre, i-congratulate ko din si Senador Sonny Angara bilang bagong DepEd Secretary. At sana nga po, sana talaga, mapagtuunan po talaga ng pansin ang ating mga kabataan, 'di ba? So, yun lamang po, and maraming salamat po sa inyong lahat.